bahay pag may problema? Pag may problema sa bahay, obserbahan ninyo, sino ang taong tinatawag? Yung bang taong matalino? Yung panganay? O yung taong may pera? Pag may problema sa bahay, ang tatawagin, yung may pera. Halimbawa, may sitwasyon, may problema. May sakit si Junior. Sasabihin ng mga magulo, naku, si Junior may sakit. Meron ba magkasabing, dalian nyo, tawagin nyo si Kuya, matalino siya. Walang ganun. Ang tawagin mo si Junior. Di ba? Hindi yan professional, hindi nakatapos ng pag-aaral yan, pero may pera yan. Siya ang makakatulong sa atin. Walang masama sa pera. Okay? Sa magbabarkada, obserbahan nyo. Pag nagkakainuman, nagkakasayahan, kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Yes? Now, kapag pera pag-usapan, kailangan open-minded tayo. Kaya kay lahat nandiyan ngayon, huwag kayong ma-offend kapag ang pag-uusapan ay pera. Okay? Ito po ay negosyo. This is business. Kaya po, paminsan-minsan, magkukwento ko ng pera, ng mga kotse, bahay, lupa, tama, time and financial freedom because ito po yung ating ino-offer sa tao. Okay? What else? Yan. Ibig sabihin ngayon pa lang, pag pera pala pag-uusapan, kailangan open-minded kayo. Correct. Ang tao na magkasabi ang pera ay hindi importante, ito yung mga taong walang pera. Now, ano dapat mong gawin? Kayong mga first-timer dito ngayon, na nakikinig, first time ka mag-Neneco, o iba sa inyo, ilang buwan na sa ating kumpanya, merong ibang mga distributor kaya hindi umangat sa buhay kasi punong-puno pa ng duda. Alam niyo po, yung duda o doubt is a killer. Naku po, delikado yung duda na yan. Pero ito ang good news. Lahat po ng naging successful sa empowered consumerism, when they started the business, lahat po yan ay nagduda. Imagine mo naman, daang-daang libo ang kikitaan. Milyon-milyon ang potential income per month. Talaga nakakaduda yan. Correct? Kasi po nasanay tayo. Sabihin, nasanay tayo ng ating income is 30,000 a month, 50,000 a month. Tapos, iimbitahan ka dito, sasabihin sa'yo, consumer ka lang, magiging entrepreneur ka, at ang potential income mo, daang-daang libo. Tapos, aabot pa ng milyon kada buwan. Hindi ka magdududa? Normal yon. Nalang, ano ang sabi natin? Yung duda ay huwag niyong papatagalin. Kasi kapag duda ka sa bagay, hindi kayo kikilos. At kapag hindi ka kumilos, siyempre, wala kang resulta. Tama? If you want to create a result, kailangan pa lang, you have to remove your doubt. Okay? Kung kayo ay bago, okay pa lang. Pero, kung kayo naman dito ay nasa 1 month na, 2 months na, 3 months na, kung 1 year na kayo, may duda pa rin kayo, magpa-check up na kayo. Hindi na normal yon. Okay? Duda, all you have to do is tanggalin. Ang gagawin mo lang is to try the business. Pakitype nga, try. Di ba? Pakitype nga sa mga cellphone nyo, sa laptop nyo, try. Subok-subok lang. Why? Anong kasabihan? Every accomplishment starts with the decision to try. Paano nyo malalaman sa bagay kung totoo o hindi kung di mo susubukan? Tama? Paano malalaman kung kaya mo empowered consumerism kung di mo subukan? Paano malalaman kung kaya mo mag-Zoom, mag-internet, di ba? Kung di mo susubukan. Parang pagkain yan. Paano nyo malalaman ang lasa ng isang pagkain kung hindi ninyo titikman? Ibig sabihin, sa empowered consumerism, para malaman mo kung ito'y para sa'yo, kung ito'y maganda, all you have to do is to try the business. Subok-subok lang. Pakisabi nga sa katabi mo, subok-subok lang. Yes. Bakit po? Walang mawawala sa inyo. Pakisabi nga sa katabi, walang mawawala sa iyo. Lalong-lalo na kung walang-wala ka. Walang ma-offend, ha? Kasi minsan, kung sino yung taong walang-wala, iyon ang mahirap imbitahan. Yung pag sabihin mo, uy, sama ka sa empowered consumerism, gaganda ang buhay mo dito. Anong sagot sa'yo? Naku! Baka naman pagpirahan mo lang ako. Tanungin mo, may pera ka ba? Wala. See? Isabihin, minsan sa buhay ng tao, pag walang-wala ka ng pera, ang dapat mo lang gawin, sumubok ka lang. Subok-subok lang. Yan. Ngayon pa lang, nasa 1,200 plus na po ang ating kasama ngayon. Ngayon pa lang, congratulations. Why? Because the moment ikaw ay sumubok sa empowered consumerism, the moment ikaw ay nanood ngayon, mataas na po agad ang porsyento ng success ninyo. Why? Sa maririnig mo ngayon dito ngayon, kahit hindi ka pa kumikita ng pera, yung matuto ka lang
Diba? Maging open-minded ka lang, maging positibo ka lang, yun po ay success na. Alam mo, for me, the true meaning of success, hindi lang maging milyonaryo kayo. Ang success, nag-start yan kung saan magbago lang ang paano mo sa buhay. Success na yan. Maging positibo ka lang at mabigyan ka ng pag-asa, successful ka na. Kaya ngayon pa lang, sa inyo lahat, congratulations, kayo po ang successful na po dito sa ginagawa natin sa empowered consumerism. Now, next. Yan. So ngayon, sabi ko kasi tanggalin yung duda, tanggalin yung takot, doubt and fear. Look at this. Ang number one, kaya hindi po tumutuloy yung iba. Ang daming duda, ang daming takot. Yung takot na yan, yung fear of rejection. Sa mga natatakot, congratulations, normal kayo. Lahat ng tao may takot yan. Kahit medyo sundalo ka, di ba? Malaking tao. May kilala ako eh. Ang laking tao, ha? Ang laking tao, ang macho. Diyos ko, nung magpapa-flu vaccine, ang laking tao. Alam mo, naninervous siya. Imagine mo, ang nipis-nipis nung injection. Tama? Takot siya magpa-injection. Ibig sabihin, walang masama doon. Ang point ko lang, bawat tao may nakatagong kanya-kanyang kinakatakutan. Meron tao na takot sa ipis. Meron taong takot sa height. Di ba? May fear of height. Iba-iba yung mga takot. May mali ba doon? Wala. May takot nga sila eh. But you have to conquer that fear. Tama? Ang fear ay normal. Kaya nga minsan, alam niyo po minsan ay kadalasan, ang 80% po ng fear ay hindi naman totoo eh, di ba? Kaya nga ano yung fear? Yung false expectation appearing real. Tama? Kaya mayroong kanta. Just remember the song na, ang takot ay nasa isip lamang. Totoo yun. Nasa isip lang ang takot. So, sa negosyo natin, ano yung nakakatakot? Kailangan malaman nyo muna bakit natatakot kayo? Kasi po normal, ang isang bagay kapag first time mong ginawa sa buhay mo, yan ay nakakatakot. Do you still remember nung first time, nung bata kayo, first time mong tumawid? Ako, may kilala ako eh. Dalaga na. Takot pa rin tumawid. Kasi first time tatawid eh. Kasi yung babaeng yun, sanay pong laging mayroong driver. Tama? Hindi siya marunong mag-commute. May sariling driver. Kaya nung tatawid siya, takot na takot siya. May mga bata, di ba? Mga wala pang 5 taon o 10 taon, ang lakas ng loob tumawid. Pero samantalang maraming tao, lalo yung mga sanay sa the driver, the kotse, takot tumawid. Kasi first time. Pero nung nasanay na yan, nagiging normal na. Sa negosyo natin, ano yung fear? Number 1, fear of rejection. Yan ang number 1, kinakatakutan. Di ba? Kasi po, sa ating negosyo, para makapag-build, para makapag-build kayo ng network sa negosyo natin, mag-i-invite ka. Tama? Like before, kapag mag-i-invite ka, talaga namang pupuntahan mo. I-meet mo sa restaurant, sa isang mall, punta sa bahay, kakausapin mo one-on-one. Ngayon po, medyo ang pag-i-invite ngayon virtual na, di ba? Online na. So, ang ibang tao, takot pa rin dyan. So, dapat mong gawin, kailangan ma-conquer mo yung fear. Okay? Yung fear of rejection. So, kung yan ang mga bagay na magpapahinto sa inyo sa negosyong to, kailangan, ano ba ang solusyon? Yan. In every situation, lagi may mga solusyon yan eh. Hindi takot mag-imbita kasi mag-reject. Rejection, lagi mo isipin, wala pa kayo sa empowered consumerism, kayo po ay nare-reject na. Hindi mo po bago ang rejection eh. Tama? Dati ka na nare-reject. Look at this picture. Ang sabi ng ito, rejection, it starts from an early age. Bata pa tayo, nare-reject na tayo. Diba tayo mga kabataan before, hindi naman lahat ng gusto natin nire-request natin sa parents natin, nakukuha natin. Rejection yun. Parang tindahan, sari-sari store. Kapag dumadaan ka sa sari-sari store, lahat ba ng mga tao nabili? Hindi. Rejection yun. Yung magbabalot. Alam niyo yung magbabalot? Ito, famous kwento ko to eh. Yung magbabalot. Yung magbabalot, sumisigaw yan. Di ba? Balot, balot. Di ba? Marami nakakarinig sa magbabalot. Pero hindi lahat ay nabili. Sabihin, reject sila. Ang tanong, yung magbabalot ba sa mamaan loob? Hindi. Ang ginawa ng magbabalot, sigaw siya ng sigaw ng balot. Pero bago sumikat ang araw, o bago, di ba? Bago pa lang lubog ang araw, bago nauubos yung balot niya. Ibig sabihin niya, wala siyang pakialam kung may bibili sa kanya o wala. Ang trabaho niya, isigaw yung parinda niya na balot. Bago sumikat ang araw, ubos ang balot. Alam mo, sa negosyo natin, the same.
Sigaw lang kayo, di ba? Si 24/7, si Supreme. Hindi nyo mamalayan, meron at merong sasama sa inyo. So, ang rejection, normal. Kasi pag hindi mo tinanggap ng rejection ay normal, akong kasabi sa iyo, distributor na ang nagpapahirap sa mga sarili. Anong sikreto dito? Kapag nireject kayo, huwag mo nang i-entertain. Kayo ang nagpapahirap sa mga sarili ninyo. Kasi nga, ayaw na nang iniimbitahan nyo, pinupwersa nyo pa rin eh. Ano nyo dapat mong gawin? Mag-focus kayo sa taong interesado. Yun ang solusyon. Kahit kayo ay nag-i-invite through online, via online, virtual. Di ba? Pag inimbitahan mo, ay sumama, i-next mo agad. Okay? And focus, invest more time sa mga taong interesado. Kasi pag ang kausap mo ay interesado, gusto ang ginagawa natin, mag-i-enjoy ka. Masarap gawin ang negosyo kapag yung kasama mo, gusto ang ginagawa natin. Ayaw na nga sumama, pinipilito pa, mag-aaway lang kayo. Tandaan nyo, lahat ng tao ay pwedeng imbitahin. Correct. Pero hindi lahat ng tao ay pwedeng sumali. Kasi imagine mo, kapag lahat inimbita mo sumali, police, janitor, waiter, doktor, lawyer, engineer, senador, congressman, sumama lahat, ay sino magpapatakbo ng paligid natin? Di ba? So, ibig sabihin, hanapin mo lang po yung mga taong kapareho natin na gusto ang ginagawa. Gusto mag-share ng opportunity, gusto mag-share ng products, at kapag yun inimbitahan mo at nagusto ang ginagawa natin, enjoy lang. Pagsabi sa tabi mo, enjoy lang. Mag-focus lang sa may taong may gusto. Pag ayaw, wag mo. Di ba? Don't take it personally. Yun ang solusyon doon. So, sino may mga taong mag-reject sa'yo? Kaya ka nasasaktan? Kasi, normally, ang taong iimbitahin mo, yung close sa'yo. Sino-sino yan? Siyempre, eto, yung mga iimbitahin mo. Classmates, office mates, co-workers, friends, relatives, neighbors, loved ones, family. At normally, yung close sa atin, yung nakapaligid sa atin, circle of friends, kamag-anak, iimbitahin mo. Siyempre, pag wala ka pang resulta, hindi maniniwala sa'yo. Kasi normal ang tao to see is to believe. Tama? Show me the money first before ka mag-join. Yan ang mga tao mag-reject sa'yo. Normal yan. Huwag mong aawayin. Pabayaan mo lang yan. Pag meron ka na resulta, saka mo sila balikan. Ang daming prospect po saan? Lalo ngayon sa online. Sino pa number one mag-reject sa'yo? Yung other networking company. Siyempre, ay ibang company, ang goal niyan, imbitahan ka. At lahat minsan ibang kumpanya, sasabihin, dito ka sa amin, mas maganda sa kami, mas bago kami. Tama? Dito po, malalaman nyo kung bakit kailangan nyo mag-stay sa ating company. And then, last of fear of failure. Yan yung pinakatakutan ng tao. Baka mag-fail. Tama? Kasi po, bakit ang tao takot mag-fail? Gusto ko share sa inyo to ha. Bakit takot mag-fail ang maraming tao? You know why? Because yan po yung kinalakihan natin. Diba? Para bang mali magkamali. Kasi pag nagkakamali ka, lagi may punishment. Remember, nung kayo po ay nasa school, nung tayo po ay nag-aaral pa, kapag kayo ay nag-fail sa exam, nahatakot kayo kasi ang teacher nagagalit. Tama? So, pag ikaw, lagi nagkakamali, kakantsawan ka. Bagsak sa exam, bobo, di ba? So, pag ikaw ay nag-apply ng work at hindi ka natanggap, pagkatawa ng naman, sabihin, yung ganong klaseng mga fear ng nag-fail, yun tayo takot. Kasi pag nag-fail ka, laging mayroong punishment. Pag sabi ng nanay mo, huwag kang malikot. Pag malikot ka, kapag nadapa ka, papaluin kita. Pag nahawa kami baso at nabasag ang baso, papaluin kita. Minsan kung ano yung bawal, yung ginagawa ng mga bata. Di ba? O nabasag yung baso, pinapalo. Sabihin, kinakalakihan ng tao kapag nagkakamali. Di ba empleyado? Ang empleyado, kapag yan ay nagtrabaho ng maganda, 10 ginawa na maganda, hindi napapansin. Isang pagkakamali ng empleyado, memo ka agad. Kaya minsan may mga empleyado takot magkamali, baka sa mga memo, masuspinde. Alam nyo, ito po yung ganda sa negosyo natin. Ito po yung na-realize ko na karamihan pala ng mga tao naging successful sa buhay, ito yung mga tao nag-fail. Nag-fail ng hindi isa, ng hindi dalawa. Ito yung mga tao nag-fail ng maraming beses. Tama? Sabi ko nga lagi, di ba? Kung nag-fail kayo, bumagsak kayo, okay lang. Ang importante, willing kayong tumayo ulit. It's not how many times you fall.
It's how many times you stand up every time you fall. Pag nahulog ka, tumayo ka lang. Tama? Importante yun. Parang bata. Example mo sarili mo sa bata. Yung bata, di ba yung bata, yung first time siya naglalakad, di ba nung first time siya nalakad, nadadapa siya? Anong ginagawa? Hindi ba yung bata ay pilit tumatayo ulit? Babaksak na naman, masasaktan, iiyak. Pero pagkatapos nun, ang gagawin niya, susubok na naman siyang tumayo hanggat masanay siya, tumibay ang kanyang mga paa at mga tuhod hanggat makalakad ng diretso at makatakbo. Kung yung bata, nadapa. Nung nadapa, nasaktan. Tapos natakot ng tumayo ulit. Hindi siya nag-try. Imagine nyo, umabot na ng 5 years old, 10 years old. May nakita ba kayo? 20 years old, 50 years old, ayaw maglakad. Kasi, bakit tayo maglakad yan? Kasi nung bata yan, nadapa, nasaktan. Ngayon, natatakot na ulit tumayo. Walang ganon. Kaya tayo nakakatayo ngayon, bago tayo nakatayo, nakalakad ng maayos at nakatakbo, ilang beses po tayong nadapa. Sa buhay, ganon din po. Tama, para ka maging successful sa buhay, kapag nag-fail ka, okay lang yan. Ang importante, willing kayong tumayo ulit. Parang ngayon, kung kayo ay nag-fail sa relationship, sa employment, sa business, tapos na po yun eh. Ang importante ngayon, willing kayong tumayo ulit para makuha ang inyong mga pangarap. Yes, give yourselves a big, big round of applause. Tama? So ngayon, ano yung mga fear, di ba? Sabi nga po ng isa sa mga iniidolo ko, di ba? Si Soichiro Honda. Soichiro Honda, founder ng Honda Motors. Kapag nabasa mo yung kanyang story, ay talaga po nakaka-inspire. Nag-apply pa nga to ng mekaniko sa Toyota eh. Hindi siya tinanggap ng Toyota Motors, di ba? Nagsikap si Soichiro Honda. Anong sabi niya? Success is 99% failure. Ibig sabihin, ang tao daw, the more nag-fail, the more nagiging successful. Failure is not the opposite of success. Tama? Failure is part of success. The more nag-fail ang tao, the more natututo, the more nag-i-improve, the more nagiging successful. Ano ang pinupunto ko dito? Kung kayo po ay nahihirapan sa pag-network, may kausap ka, hindi nag-join, okay lang yan. Doon kayo natututo. Doon kayo nag-i-improve. And believe me, alam niyo po ba, ang nakikita mo lang sa mga taong top earners ngayon, kumikita ng 500,000, 1 million, as high as 4 million per month, ang nakikita mo ay yung resulta nila. Hindi mo nakita nung ilang beses pinagtawanan, napagod, nagutom, napuyat, nilait. Kaya kayo ngayon pa lang, kung maraming mga tao sa inyo ngayon na nagtatawa, nangiinjan kahit online, give yourselves a big, big round of applause kasi nandun ka na sa process because success is a process. Pakitype nga dyan sa mga cellphone ninyo, lagay mo dyan, success is a process. Yan. Type nyo, success is a process. Tama yan. Para magpumasok sa mga utak natin lahat. Now, tapos na yan. Tanggal lang duda, tanggal lang takot. Ang tanong na iba, sandali muna sir. Kung magsalita ka para bang M-Global lang ba o empowered consumerism lang ba ang dapat gawin para ang tao ay maging successful? Actually, siguro maraming paraan para kayo ay gumanda ang buhay. Nagkataon nga lang po, dito sa ating company, sa empowered consumerism, bakit maganda? Because, tinanin nyo bakit madali ito? Nag-umpisa ka sa business, ang tawag sa iyo dati, consumer. Nag-change ka na ng product. Habang nag-change ka, maganda produkto, nakita mo yung magandang effect sa'yo, imposible hindi mo share sa pamilya mo at sa kaibigan ninyo. At yan ay kakalat na. From consumer, magiging entrepreneur kayo. Tapos ang maganda pa rito, small capital with big income. Kung titingnan nyo nga, halos walang kapital eh. Yung 8,999, almost 9,000 pesos, hindi yung kapital eh. Akala ng mga tao to start the business, kailangan ng kapital. Yung nilabas mong pera, hindi kapital yun. Ang ginawa mo lang, bumili ka lang ng package. Tama? Dati ka naman naglalabas ng pera, di ba? Mabili ka ng damit, ng cellphone, walang negosyo. Dito, bumili ka na ng package natin. May produkto ka, mayroon ka pang insurance, di ba? Marami kang mga benefits na makukuha doon. Tapos, kapag isinare mo yung system, kumikita ka ng hindi barya, kundi malaking income. Di ba? What else? Proven system. Yun. Kaya po matatag ang empowered consumerism. We are backed up
with 14 years experience. Kaya tayo tumagal ng 15 years. Tama? Bakit ilang bansa sa buong mundo meron tayo? Kasi po, ang nagpapayaman o nagpapaganda ng buhay sa mga distributor o mga consumers, yung pong sistema. Importante yung system. System po ang nagpapalakad dito. Kaya nga regardless ng inyong background, inyong profesyon, hindi na pag-usapan yan. Importante, magiging successful ka dito kapag sumunod ka sa tamang sistema. Kaya nga proven. We say proven, napatunayan po ng maraming beses, maraming yumaman, nagumanda ang buhay at years. Ang pag-usapan natin years. Almost 15 years. Kaya po tumagal ng 15 years because of that system. What else? Bakit na magiging successful? Ba't maganda to? Because you can apply the law of leverage. Di ba? Batas ng pagpaparami. Di ba? Ano yung law of leverage? Di ba tipong huwag kang aasa sa sarili mong talino, sa sarili mong galing, at sa dalawang mong kamay. Kasi pag ikaw lang ang nag-isip, ikaw lang ang kikilos, malabo kang yumaman. Kailangan minumultiply mo oras mo sa maraming mga tao. Di ba ganun sa ating marketing plan? Ikaw nag-umpisa, kinibita mo yung kaliwa, kanan, tapos yung kaliwa mo dumami, yung kanan mo dumadami, gumagamit ng produkto, nag-share ng opportunity, and every time they share the business, they share the products, or they share the opportunity, ano nangyayari sa'yo? Kahit nagpapahinga kayo, kumikita ka. Yun po ang nangyayari ngayon sa ating mga top earners, ating mga distributors, di ba? Nagpapahinga ka sa Pilipinas, natutulog ka, gabi, ibang bansa, umaga. Every time may nagtutoothbrush, every time gumagamit ng supplement, kumikita ka. Ikaw ba nagbenta? Hindi. Ikaw ba nag-present? Hindi. But every time they use the product, kumikita ka. Nale-leverage mo ang sarili mo sa ibang mga tao. And maganda ngayon, very timely kasi po, ang ating prospect, hindi lang kapitbahay mo. Hindi lang kamag-anak mo na malapit sa'yo. Worldwide. Pakitry nga dyan. Worldwide. We say worldwide, buong mundo. Diba? Marami mga top earners ngayon, ang laki ng grupo sa Africa, ang laki ng grupo sa UAE, sa Middle East, sa Europa. Never sila napuntahan yung mga bansang binanggit ko, pero ang laki ng grupo nila doon. Tama? Kasi nga, na-leverage na at the same time, ang market nyo is worldwide. And last, this is a helping business. Napakaganda. Kasi po kapag ang pag-uusapan ay traditional business, I'll say it again. Kapag ang pag-uusapan ay traditional business, may mga competition. Sa atin, kaya bakit helping business? Para maging successful ka, kailangan tulungan mo ang grupo nyo. Even your cross lines, your brother line or sister line, the more nagiging successful sila, kahit hindi mo sila grupo, nakakatulong sa'yo. Kasi nga, we are working in the same company, para tayong isang pamilya. Okay? So dapat the more tulungan mo po, basta taga-empowered consumerism, kikita ka man o hindi dyan, grupo mo o hindi, ang role mo is to inspire them, tulungan sila. So kung kayo po ay malaki ng grupo, kailangan ang suporta mo ng ibang grupo, share your time to inspire them. Kaya nga, helping business, we have to empower all our distributors, all our consumers. Yan. Ngayon, anong dapat gawin to start the business? Nakatanggal na yung fear, yung doubt, tapos alam mo ba't maganda empowered consumerism, ano ang dapat mong umpisahan? Ladies and gentlemen, at sa ating mga leaders ngayon, bago man kayo o hindi, every time meron training, what do you observe? Hindi nawawala ang topic ng attitude. Tama? Kasi ito yung pinaka-foundation eh. Dito po na bawal ang pasaway, bawal ang mayabang, bawal ang alam ko, meron ka ng alam ko na yan attitude. Tama? When I say attitude, learn to adapt to the new normal. Ibig sabihin, sa dami ng mga trainings ngayon, company trainings, mga apps, yung mga coaches nyo, kailangan makakapag-adjust na kayo. Sa new normal natin, ang mga training po ay ginagawa na virtual. Unlike before, you have to go to the office, the branches, or BCO to attend trainings. Ngayon po, normal. Ibang mga tao na nga, in the comfort of your home na, ayaw po umattend. Ayaw pang mag-invest ng time. So again, congratulations sa lahat ng umattend ngayon kasi nakaka-adapt ka na sa new normal. What else? Kailangan, para mas maintindihan mo yung mga trainings, kailangan merong humility. Pakitype nga dyan, humility. Kailangan magha-humble down kayo. Dalawang klase ang attitude. Number one, sa mga bago.
Wala kang alam, kailangan makinig ka. Pangalawa, pag-attitude pag-usapan sa mga luma, sa mga top earners. The more kayong nagiging successful, the more kayong mag-humble down. Kasi iba dyan, kumita lang ng 100,000, kumita ng 500,000, ayaw nang umattend ng training. Bakit? Sabi, alam ko na yan eh. Kaya importante po na I encourage everyone, especially sa mga may grupo na at kumikita na, kailangan makita po ng grupo ninyo na until now, kahit kumikita ka at malaking grupo nyo, uma-attend ka pa rin ng training. Why? Kasi iisipin ng mga downlines ninyo, iisipin ng grupo nyo, kung si upline nga, ang laki ng grupo, ang laki ng kinikita, uma-attend pa rin kahit virtual training, uma-attend pa rin sa Easy Talks, sa mga neko ng mga speakers, sa mga vice president, sa mga training team, kumikita ng pera, siguro, mas dapat akong umattend. Nahihiya po yung grupo nyo pag hindi umattend. Kasi ikaw mismo na top earner, uma-attend ka. At masarap po magturo sa grupo nyo na attend kayo ng training. Masarap magturo sa grupo kapag ginagawa mo yung tinuturo nyo. You have to walk your talk. Yan. Kasi pag puro ka lang utos, attend ka, tapos nagtanong sa iyo yung down, may ikaw apply mo, attend ka ba? Yun lang. Yan, alam ko na yan eh. Yan, kailangan be humble kayo. What else? Ito pa, importante. You have to invest, di ba? Invest time to attend trainings, orientations. Sabihin, invest, di ba? Nag-i-invest ka. Siyempre, pag mayroong investment, mayroong ROI. Okay? Yung pag-attend nyo ngayon, that's part of your investment. Attend ka ng Zoom trainings and Zoom meetings na inorganize ng upline, coaches, or ng company. Easy Talks, virtual company events, yan ang dapat nyong pinupuntahan. Correct? Okay. Success is a process, sabi ni Annalyn Pataksil. Correct. Now, attitude, ito mga aaralin ninyo, yung ECO, yung NECO, yung ECPO, yung ECAP. Diba? Pag-uusapan dyan yung marketing plan, pag-uusapan yung how and why of the business, pag-uusapan yung why MLM, why easy, at syempre, pag-uusapan din yung ganda ng produkto. Yan yung mga four basics ng mga seminar na dapat yung paulit-uliting ina-attendan. Bakit kailangan kayo umattend ng trainings? Ito na, listen to this. Bakit kailangan umattend ng training? Why? Because the more you know, the more you can represent the business. What do you mean by represent the business? Kapag marami kang alam, kahit nasaan ka, kahit wala kang hawak na laptop, cellphone, di ba? Kahit wala kang brochure, kaya mo i-present ang business. Ikukwento mo lang. Ito yung produkto, ikaw ito, pag inibitamin kaliwa mo, kanan mo, nagpari sila, kaya mo ikwento kasi nga alam mo. Okay? And the more you know, the more you can defend the business. Yan. Ito yung number one na nangyayari sa ibang mga distributor. Kapag bago pa lang sa ating company, nag-join, ayaw umattend at nag-invite, tapos nag-invite sila at pagkatawanan sila, uy, nasa empowered consumerism ako, sama ka sa akin. Yung empowered consumerism, mahirap yan, pyramiding yan, scam yan. Paano yan? Ikaw, wala kang alam. Ang sabihin mo, ganun ba? Pyramiding ba yan? Scam ba kami? Thank you buti na, kilala kita. Ibig sabihin, hindi mo kayang i-defend. Pag sabi sa'yo na scam yan, pyramiding yan, pag alam mo to, anong pyramiding? Ang pyramiding, nasa umpisa lang ang kumikita. Walang nilabas na pera. Hindi kami pyramiding kasi naglabas ka ng pera, sulit agad. More than value for your money ang nakuha mo pa. The more you can defend the business. Pag may alam ka, lahat ng mga questions sila kaya mo sagutin. And the more you know, the more confident you are. Mapasin mo, kahit mga kausap ninyo ay professional, mayayaman, successful na tao, kahit hindi katapos ng pag-aaral, kapag alam mo ang empowered consumerism, you are very confident. And you know what? Sometimes our confidence level depende sa alam natin. Mas marami kang alam, mas confident ka. O parang estudyante ulit. Di ba yung estudyante, pag mayroong exam, hindi nakapag-review, ano nangyayari? Ninenervyos. Kasi wala siyang sasagot sa exam. Di ba? Pag may exam, ginagawa, nag-pray. Lord, sana walang pasok, Lord. Pero pag ikaw nakapag-review, ang aga mo gumising, excited ka pa, ma'am, test paper pa. Di ba? Ang yabang mo kasi alam mo. Ang trabaho, ganun din. Kapag first time mo sa trabaho, ninervyusin ka.
Pero pag nasanay ka sa trabaho mo, you're very confident. Kaya yung word knowledge, everybody say knowledge. Pakitype nga, knowledge. Yan. Pakitype. Si Rose Cabahog, watching from Mandawi City. Pakitype knowledge. From the word knowledge itself. If you know what you are doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Lamang kayo ngayon, no? Umatin ngayon. Kasi nare-refresh kayo. Nagkakaroon ka ng kaalaman. Tama? The more you know, the more ka magiging confident. Diba? Yung knowledge you have, meron kayong edge lahat. Kaya ngayon sasabing, lamang lagi ang merong alam. Eh kahit po kayo ay nag-15 accounts. Ulitin ko ha, kahit bumili kayo ng 15 accounts, at wala ka namang alam sa ginagawa natin, hindi ka magiging successful. Pero kahit single account lang, isang package lang ibinili mo, pero alam na alam mo to, talo mo ang naka-multiple heads. Eh paano yan? Naka-multiple accounts ka na, may alam ka pa. Saan ka ngayon? Success ang tawag doon. Magugulat ka sa resulta mo. So again, importante yung merong kaalaman. Alam niyo po, the tallest building. Sabi ni Maylene Bago, knowledge. Hi Maylene Bago. Ha? Si Girly Velasco Palomar, knowledge. Correct. The tallest building in the world right now, currently, the tallest building in the world, yan po ay nasa Dubai. Ang tawag dyan, Burj Khalifa. Yung Burj Khalifa na yan, almost 1 kilometer po ang taas niyan. Can you imagine? Isang building, 1 kilometro po ang taas. Nung first time ko makapunta dyan, that was 7 years ago siguro, okay? The first time ko mapunta sa Dubai, pinuntahan ko yung Burj Khalifa. Naku, grabe. Nakakasmangha, di ba? Ang sarap pakitingnan. Kasi buong Dubai kita ninyo eh. Alam niyo po, tumatalon pa ako dyan. Tumatalon ako dyan. Tumatakbo-takbo ako. I'm very confident. Kasi alam ko hindi magkukulaps. Kasi po ang tibay ng building depende po sa lalim ng foundation niya o pundasyon. Do you agree? The tallest the building, the deeper the foundation. Wala akong nakitang building na tumayo na walang pundasyon. Kasi pag isang building o structure ay itinayo mo ng walang pundasyon, kapag humangin, ma-shake lang, it will gonna collapse. It will collapse. Tama? Hindi mag-collapse yan, matibay yung pundasyon. Anong inuuna? Bago itayo ang isang structure, humuhukay ng malalim. Doon ka nag-uumpisa. Wala namang structure muna bago hukay. Pero maganon? Tinayo yung building, saka ka naghukay? Wala. Walang ganon. Kailangan pundasyon muna ang huhukayin nyo. Alam mo yung building niya, it represents our dreams. Everybody say dreams. Binky Di Guzman, Cebu. Pakisabi nga, pakitype nga dyan, dreams, di ba? Lahat ba kayo may mga pangarap? Correct. Lahat kayo nag-join sa Empowered Consumerism because of your dreams. The tallest, the highest, the biggest, the dreams, the deeper the foundation. Anong foundation? Eto na. Knowledge, skills, and attitude. Yun ang magpapatibay sa inyo. Mas malaking pangarap ang gusto nyo, mas malalim na pundasyon ang dapat mong hukayin. So, ginagawa nyo ngayon. Listen to me, 1,400 plus. Wow, congratulations. Shut muna tayo. Ang ginagawa nyo ngayon, you are in the comfort of your home, nasa kayo ng laptop o cellphone, hindi kayo basta-basta nakikinig sa akin para mag-observe. Ang ginagawa nyo ngayon, pinapalalim ninyo yung pundasyon ninyo. Yung knowledge, skills, and attitude. Kasi pag malalim lang kaalaman nyo, hindi kayo basta-basta magkukulaps. Kahit sabihin na, mahirap ito, di mo to kaya, di ka yaman dyan, di ka para dyan, hindi ka magkukulaps, hindi ka maapektuhan kasi malalim, hindi ka kayang gibain, hindi ka kayang magkulaps. Kaya dito, para sa akin, for me, ang pinaka-importante, okay lang pong ma-delay ang income ninyo. Okay lang yan. Basta importante, tuloy-tuloy na lumalalim ang inyong kaalaman. Kasi, paano yung nauna ang income? Imagine this pag nauna ang income ninyo, tapos wala kang kaalaman, paano nyo i-guide, i-lead, i-motivate, i-inspire, i-training ang grupo nyo kung wala kayong alam? Ibig sabihin, for us to build a huge network, umpisahan mo sa ginagawa nyo ngayon na panunood, pakikinig, isa isip, isa puso, then i-apply. Okay? Tapos na yung attitude. Siyempre,
Part yan para mag-succeed ka sa negosyo to. Kailangan yung belief mo mataas. Example yung picture diyan sa screen ninyo. Imagine mo, yung tatalon ka. Do you think tumalo siya pagkataas-taas? Bakit malakas ang loob niya? Malakas ang loob niya, may niwala siya, hindi mababali yung tali nakatali sa katawan niya. Kasi pag mahina yung tali na yan, do you think tatalon yan? Ikakamatay niya doon, di ba? 100% siya. Niniwala siya na safe siya. Alam mo sa negosyo natin ganun din. The moment mag-join ka dito, kailangan 100% yung belief mo na magiging successful ka. Hindi ka man yumaman, kumita ka at konti, yung magbago lang ang buhay mo. Tama? So ang kilos mo, depende sa paniniwala. Kasi po, pag hindi ka naniniwala sa isang bagay, ulitin ko para makita mo yung itsura ko. Kapag hindi kayo naniniwala sa ginagawa ninyo, hindi mo ibibigay ang best ninyo. Tama? Kasi kung 100% naniniwala ka na magiging successful ka, ibibigay mo yung best ninyo. Kasi 100% eh. Parang pustahan sa karera, di ba? Kung ang karera kaya, alam niyo yung Ferrari, yung sports car, magkakarera yung Ferrari tsaka isang Kia Pride. Saan ka tataya? Sa Kia Pride o sa Ferrari? Natural si Ferrari kasi alam mo 100% mabilis tumakbo, mamahalin, kondisyon, magandang spare parts, di ba? Sa negosyo natin ganun din. Kailangan yung belief mo 100%. At siyempre, ang belief mo, kailangan consistent ka. Yan. Pakitype nga dyan, Agot, Pegenya. Hi, Agot. Di ba? Pakitype nga dyan, consistency. Yan. O consistent na lang, consistent. Ang belief mo, kailangan consistent ka. Kasi may ibang mga distributor, kapag umaatin ng mga seminar, mga training, ang taas ng belief kasi namomotivate. Pero after ng training, nawawala na. Hindi pwede yun. Kailangan, pag mataas ang belief mo ngayon, bukas mataas pa rin. After a week, after a month, after a year, at tuloy-tuloy ang inyong paniniwala. Hindi pwedeng urong-sulong. Kasi kapag urong-sulong kayo, believe me, listen to this. Wala pong kumulong tubig kapag ang apoy patay-sindi. Pero ba kayo nakita ganun? Patay-sindi, patay-sindi. Kukulong tubig, hindi. Hindi kukulo yun. Pero ang apoy nyo, kahit mahina, kapag tuloy-tuloy, yung tubig, kukulo yan. So sa atin din, distributor kayo, ganun din sa inyo. Kapag on and off kayo, hindi ka maging successful dito. Gagawin ng global o empowered consumer, hindi. Ay, tutuloy ko, hindi. Ay, tutuloy ko, hindi. Di ba? Kahit mabagal ka, kapag tuloy ka. Ang sabi ni Carlo Benventura, tuloy-tuloy ka lang. Kasi kapag tuloy-tuloy ka lang, ang punta nyo, finish line. Okay? So yung belief nyo, dapat tuloy-tuloy. Okay? Believe saan? Siyempre sa Panginoong Diyos. Believe in our God. Yun ang number one. Kasi wala pong aksidente. Ang pagpunta mo sa empowered consumerism, yan po ay nakadestin sa'yo. Pinag-pray mo, di ba? Do you pray? Di ba? You always pray, Lord, give me an opportunity para magbago ang buhay ko. Pero si God, hindi bababa sa langit para bigyan ka ng pera. Si God gumagawa ng paraan para ang mga prayers ay masagot. And I do believe ang empowered consumerism, isa sa mga sagot sa ating mga prayers. Give yourself sa bibigyan. Glory to God. Tama? Believe in God. Number one, believe in the company. Importante yun. Kasi yung company, ito yung vehicle eh. Kahit gusto mo to, wala ka namang vehicle, wala ka opportunity, walang mangyayari sa'yo. Kailangan maniwala sa company. Look at this. We are tested with proven system. We are backed up with 14 years experience. Ang mga may-ari, di ba, mga batikan, the late Francis Miguel, Dr. Ed Gabantog, and Sir John Aspirin, matinding mga may-ari natin. Di ba, mga veteranong mga networkers din yan. Correct? Magaling magbigay ng trainings, motivations, at alam ang negosyo. You have to believe sa mga may-ari, mga board of directors. Meron pa, ito matitindi to, hindi mas pagbubuhat ng bangko. Meron tayong training specialist, training team or marketing team, international trainers sa buong mundo. Tama? Tapos with vice president, yan po yung mga nagbibigay ng mga training sa inyo. Yan po yung mga taong yan talaga namang dedicated, hardworking, at committed na turuan kayo, i-guide, i-lead, i-support kayo. And right now, kaya po malakas na malakas po ang ating company kasi po meron kami tinatawag na area. From Area 1 to Area 11 sa buong Pilipinas, every week, meron kami kinakandak ng mga trainings. At meron po dyan, half of them are also kasama namin sa pagbibigay ng trainings sa international like Africa, Europe, Middle East,
Asia, lahat po yan. Sabihin, lahat na kailangan ng mga distributors para maging successful, maging matuto sa negosyong to, yan po ay ginaguide ng buong team natin. What else? Meron tayong, kaya po medyo maniwala tayo kasi po, tayo po ay maraming mga awards, local and international awards, di ba? Maayos ang pagbabayad natin ng tax, yan po, yung mga awards natin. What else? Siyempre, ang isa sa strength ng ating company ay products. Di ba? Hindi pwedeng mahubuhay ka lang sa pag-recruit. Kailangan meron kayong effective na produkto. At dapat ang produkto mo is consumable. Alam niyo po, during this pandemic, maraming mga negosyo ang nagsasara. But because of our system, our business, tayo po ay nasa essential products, ibang company nagsasara-sara, pero sa empowered consumerism, dito po ay talagang tuloy-tuloy. Kung baga sa labas ay nagkakatanggalan, sa empowered consumerism, nagkakatanggapan. Maganda produkto at maganda ang opportunity. What else? Ito po, ang bagong-bago natin. Yan. Ang bagong-bago natin, yung ating C Supreme ascorbic acid. Grabe po yan. Dyan lang po, imagine niyo lahat halos ng mga distributors ngayon ay nag-try na ng ating produkto na yung bagong-bago na yan. Are you learning? Okay? What else? Kaya po tayo very stable because we are partnered with a billion-dollar company like Nature's Way, DSM, di ba? Leader, and of course, siyempre, ang ating marketing plan. Before, tatlo lang ang ating marketing plan, yung binary, unilevel, and stair-step. And with that binary plan or marketing plan, we were able to create more than 15,000 multi-millionaires. At ngayon po, nagdagdag pa tayo ng UniPay plan. Kung sa sa empowered consumerism, di ba? Meron din po tayong ED plan or Economy Driver Plan 2.0 pang international naman doon. Ibig sabihin, lahat po ng ating members, leaders, distributors ay na-enjoy na po ang 4 na major na marketing plan ng ating company. At syempre, bago maniwala ang ibang tao sa inyo, kailangan maniwala muna kayo sa inyong mga sarili. You have to believe in yourself. Huwag ka maiinggit sa taong magaling magsalita, sa taong matalino, sa taong mayaman. Tandaan nyo, may alam sila na hindi mo alam. Pero may alam din kayo na hindi nila alam. Lahat tayo ay unique. Tama? Gano'n ka-unique? Just imagine this. Ilang bilyon ang populasyon sa buong mundo. Walang magkaparehong thumb mark. Ganun pa lang, unique ka eh. And alam nyo ba na kayo ay champion? Yes. Pakitype nga dyan, I am a champion. Champion ba kayo? Alam mo, pag champion, ang mga taong champion, iba mag-isip, iba ang disiplina. Kaya ako sinasabing champion kayo. Di mo, ilang milyong similya, sperm cell, tayong lahat na nag-una-unahan papunta sa ating nanay, di ba? Tayong nabuo, doon pa lang champion ka na eh. At kung champion kayo, you deserve a good life. Kung kayo ay ipinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Why? Tayo ang gumagawa ng ating buhay. Do you agree? Hindi pa rin sino yung mga tao kung saan ka pinanganak, kung saan ka nag-aral, di ba? Hindi na usapan yun. Importante, naniniwala ka sa sarili mo. Maraming mga tao ngayon ang magandang buhay. Maraming mga tao ngayon na very successful, pero kapag tinrace mo yung pinanggalingan nila, laki sa hirap, hindi nakapag-aral, hindi mayaman na magulang, pero anong ginawa? Nagsikap. So, simpleng paniniwala sa sarili. Importante yan. Kasi nga, paano may niwala ibang tao sa iyo kung wala kang tiwala sa sarili mo? Champion ka. Pakasabi nga, I am a champion. Yan. Pakasabi, I am a champion. Because every time na i-affirm mo ang sarili mo, the moment na gising sa umaga, ang gawin mo, pagising mo sa umaga, i-affirm mo na sa sarili mo. Yes. Una, mag-claim ka. Yes, something good will happen to me today. God is good. God is great. I am a champion. I am a winner. I am victorious. I am son of God. Parang lahat ganun. I am wealthy. I am healthy. The more mo sinasabi yun, paniniwala sa sarili mo, nag-iiba ang kilos. So yung paniniwala, importante yan. Okay? So you have to believe in yourself. Kailangan 100%. Wag ka magdududa. Kasi kapag nagduda kayo, hindi ka na makikilos. Believe in yourself. Kung nagawa nila, walang dahilan pa di mo magawa. Ma-challenge kayo. Merong mga grade 5, merong grade 6, merong di professional, merong
PWD. Diba? Merong mga retired na sa trabaho, nagiging successful pa dito eh. Equal. Bakit naging successful? Kasi naniwala sa sarili. I am a champion, sabi ni Gus Barcarce. Yan. What else? Tapos ng attitude, tapos ng belief, yung commitment naman. Everybody say commitment. Pakitype commitment. Pakitype commitment. Sabi ni Remy Niepes. Something good will happen to me today. Sabi ni Perdi Guzman. Sige, pakitype mo na commitment para mas ma-feel mo. Importante yung commitment. Yes, importante yan. There are 3 kinds of commitment, pero pinaka-importante, you have to do this business whatever it takes. Yan. Pag sabi whatever it takes, walang complain. Who among you here wants to go to heaven? Pakicheck nga. Yes, answer yes. Do you want to go to heaven? Elmer Bernardo from Lawag. Elmer, I miss you, brother. Di ba? Who among you here wants to go to heaven? Lahat tayo gusto punta sa heaven. Tama? But second question, who among you here wants to die? Lahat gusto punta ng langit, pero walang gustong mamatay. Siyempre, huwag muna. Ibig sabihin, ang tanong ko ito, who among you here wants to become successful in power consumerism? Lahat kayo. Lahat tayo gusto maging successful. Pero ang tanong, are you willing to pay the price? Yan ang tanong. Kasi mapapansin mo, lahat gustong magbagong buhay. Pero mapapansin mo, bakit hindi tumutuloy lahat? Oh, question. Para mas ma-feel mo ang usapan natin. Kayo bang lahat ay may mga pangarap? Yes. Gusto maging successful sa buhay? Yes. Alam nyo, since we start this business 14 years ago, yan na po yung tanong namin eh. Sino may mga pangarap? Lahat tumataas ang kamay. Sino gusto maging successful? Lahat tumataas ang kamay. Pero nasa na yung iba? Bakit nawawala? Bakit umaalis? Why? Listen ha. Kasi nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Oh. Gets niyo yun? Gusto maging successful? Yes. Ay, kaya kailangan palang mapuyat, mapagod, kailangan mag-invite. Kailangan pala umattend ng mga trainings. Kahit sa Zoom training, mas masarap panood ng Netflix, mamasyal, or more than TV. Sabihin, kung gusto maging successful, kailangan willing kayo magsakripisyo. Kung pag-attend pa lang ng mga Zoom training or NECO, hindi nyo magawa, pagyaman pa kaya? Gets nyo ba ako? Kailangan merong commitment. Kaya nga, whatever it takes. Kaya nakakatuwa, right now, 1,400 plus tayo. Almost 1,500. Alam mo sa oras na to, it's 4 o'clock p.m. 4:10 p.m. Exactly isang oras ako sasalita. Exactly 1 hour na. Almost 1,500 kayo. Sa oras na to, masarap po na mag-siesta. Matulog, mahiga. Kasi kumain ka kayo, di ba? Masarap manood ng TV, manood ng Netflix. Mas masarap matulog. Pero mas pinili nyo pa ang pakikinig sa akin. Ang tawag diyang commitment. Whatever it takes, hindi mo sinasayang. Ibang distributor sabi, ay, tutulog muna ako. Mamaya ko lang papanoorin sa record. Pag naka-record na lang, di ba? Iba yung live. Iba yung ganito. Iba yung naka-record. Kasi nga, yung ginagawa mo, hindi ka komportable. Ano ba yung commitment? Sakripisyo. Anong sakripisyo? Ginagawa mo isang bagay kahit hindi kayo komportable. Actually, ngayon nga, very comfortable kayo eh. You are in the comfort of your home. Tama? Nakaupo ka lang, nakikinig ka lang. Mas dapat nyo itong na-appreciate. So from now on, if you want to succeed, kailangan may commitment kayo. Hindi pwedeng dalawang klase yan eh. May tinatawag tayong kusa at saka kasi. Ano yung kasi? Upline, baka hindi ako maka-attend ng Zoom training ni Sir Arnel mamaya. Bakit? Kasi inaantok ako eh. Kasi meron pa ako tinatapos na na season sa Netflix. Kasi, di ba? Walang kasi. Kailangan may kusa. Yan. Pakitype na kusa. Pakitype dyan, kusa. Ano yung kusa? Remember, kanina po na-mention ko na ang empowered consumerism, this is your own business. And since this is your own business, kailangan meron kang kusa. Kusa mo itong gagawin.
Huwag mo nang hihintayin pa ang sponsor mo, ang coach mo, ang upline mo, ang mentor mo na sabihing umattend ka. Kailangan kumusa ka. Huwag mo hihintayin ang mentor mo sabihin ka mag-recruit ka, mag-training ka, mag-invite ka, magbenta ka. Kailangan may kusa ka. Kasi negosyo mo to. Assist negosyo mo to, kailangan, ano kailangan mo dapat? Seryoso kayo. Do this business very seriously. Yun ang commitment mo. Hindi pwedeng saka na lang. Kailangan yan. Sabi ni Roger Reyes, Kusa, si Ali Eagle, si Julie, Claude Glosser, di ba? Kailangan may kusa kayo. Pag nakita nyo na mayroong company events na nakapost sa page natin, pag nakita nyo mayroong any events, training, wala ka namang gagawin, magkusa ka na. Kusain mo na. Kasi pag naging successful ka naman, ikaw din may kinabang nito. Ikaw din mag-drive ng kotse mo. Ikaw nakapangalan din sa iyo passbook mo. Di ba? Kumusa na kayo. Yan. Kusa ang mag-attend ng training, sir. Sabi ni Chris Miss Manos. Gina Nala, kosa. Miguelito Balon Soterio, kosa. Hindi po kosa, kusa. O willingness, yun ang willingness, di ba? Initiative, yan. Di ba yung initiative? Kusa mong gagawin yan. O ngayon, ito yan, parang ganun yan. Parang larong chess. Di ba? Sa larong chess, ang pinakamataas dyan na posisyon after ng king, yung queen. Remember? Tapos may mga opisyalis yan. Rook, bishop, horse. Tapos meron pang pawn, di ba? Ang pinakamataas na ano dyan, na position, yung queen after ng king. Pero tanong, dumating ba sa time na yung queen nyo, pinakain nyo? Pinakain nyo yung queen nyo? Correct. Ba't yung pinapakain yung queen? Yung pinakamataas sa position. You know why? Because sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Imagine mo, pikit mata ka, pinapakain mo yung queen mo para masave lang yung king. At minsan, nangyayari pa ito. Ang kumakain pa ng queen nyo, yung pawn. Nangyayari ba sa inyo yun? Ang sakit kaya nun, yung pinakamaliit na pawn, kakainin yung queen mo. Ba't ka mapapayag ganun? Because sometimes you have to do that. You have to sacrifice your queen to save your king. Alam mo, the same po yan sa negosyo natin. Sometimes you have to sacrifice yung mga hindi ka kasama sa may okasyon sa bahay, hindi nakakapunta. Bisa sa sacrifice mo, masarap matulog, pero gagawin mo, hahataw kayo. Diba? Sometimes you have to sacrifice those things to save your dreams. Kasi po pag dreams pag-uusapan, kailangan willing kayo mag-sacrifice. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya dapat mag-sacrifice. You have to pay the price. Parang sa restaurant po. Sa restaurant, lahat ng pagkain sa restaurant, pwede mong ituro. Pwede mong kainin. Pero bago mangyari yan, kailangan babayaran mo muna. There's no free lunch in this world. Lahat po yan may presyo. Sabihin, kung gusto mong kumita ng 100, sakripisyo ka ng konti. Kung gusto mo ng 500,000, talaga masasakripisyo ka. Iba nga dyan, di ba? Hindi pa celebrate yung birthday nila kasi humahataw, may mga seminar, may mga big events sila. Yun yung mga sacrifices. Tama? What else? Ito pa. Look at this picture. Magaling tong ballerina, di ba? Ballet dancer. Mapasin mo yung galaw nila, they're very graceful. Iba yung galaw, iba yung discipline yan. Ang sarap panoorin ng mga ballet dancer, mga ballerina. Tawag sa Tagalog yan, di ba? Pero bago maging ganyan yan, they have sacrificed so many things. Meaning, you have to sacrifice something to gain something. Bago maging magaling na ballerina o dancer yan, ang daming isinakripisyo niyan. Alam niyo ba anong mga sacrifices niyan? Maliban doon sa discipline, diba? Yung kailangan physically fit sila, discipline sa pagkain, exercise. Alam mo, ito pinakamasakit eh. Look at this. Nung na-research ko, di ba? Marami po mga ballet dancers. Kaya po talagang deform na yung mga paa nila sa kakasayaw. Tama? Ang nakita mo lang,
yung ganda ng galaw, ng kamay, ng katawan, ng paa, iba yung mga movements nila. Pero, kung mapapansin mo, yung mga paa nila, ginagamit nila, puro kalyo. Deform na nga dyan. Isa dyan, mababalian pa. Yan ang mga sakripisyo. Sa atin, sa negosyo, ganun din po yun. If you want to succeed in this business, makapag-create ng magandang resulta, kailangan willing kang magsakripisyo. At ang pinakamatinding sacrifice po ito. Ang pinakamatinding sakripisyo, alam niyo ba kung ano? Marami mga tao ang nagtatanong sa amin. Siyempre, nasa top management kami. Ang tanong sa amin, sir, paano maging successful? Paano maging successful sa empowered consumerism? They always ask us how to become successful. Malamang yun din tanongin nyo, how to become successful, how to become a global ambassador, how to become a global GA Prime, how to become a Millionaire Circle member. How? Alam niyo yung tanong yung how? Madali po yun. Madaling intindihin ang marketing plan and then products. Almost every day, meron kaming trainings. Diba? Training team, meron dyan, meron easy talks. Iba pa yung talk ng mga vice president, mga board of directors, mga upline coaches ninyo. Ang daming trainings. Madaling intindihin to. Kaya yung how, madali yun eh. Pero ang nakalimutan mong tanungin, bago mo i-ask yung how, ang dapat mong tanong, yung why. Pakitype nga dyan, why. Why? W-H-Y. Why? Because the how will always follow if you know your why. Kapag alam nyo kung bakit ka nag-join sa empowered consumerism, madali ka maging successful. Kaya maraming mga distributors po ang walang resulta kasi maraming ang nag-join, pinwersa lang ng sponsor. Kasi ipinay-in ng magulang o ng kamag-anak o kaibigan. O kaya naman, maraming pera, dahil maraming pera, bumili ng packages. Naging miyembro lang. Hindi lang alam yung deepest reason nila. Kailangan alam yung compelling reason. Bakit mo ginagawa? Kasi pag hindi mo alam ang ginagawa ninyo, wala kang pupuntahan. Wala akong taong nakita na gumising ng maaga, nag-shower ng matagal, nagpabango, nagsuot ng favorite niyang damit, sapatos, belt, polo, tapos paglabas ng bahay, sabay tanong, saan kaya makapunta? Walang ganun. Kaya ka nag-prepare sa sarili mo, nagbihis ka kasi may pupuntahan ka. Imagine mo, nag-ano ka pa, nag-coat and tie o nag-tuxedo ka pa. Paglabas mo ng bahay, saan kaya makapunta ngayon? Walang ganun, di ba? Kaya ka nagbihis, nag-tuxedo ka, may okasyon. Kaya ka naghahanda. Alam mo, sa empowered consumerism, ganun din. Kapag nag-join kayo, dapat alam mo ba't ka nag-join. O ito tip ko sa inyo, ha? Kailangan, gagawin mo ang negosyong to, hindi lang para sa sarili mo. Kasi kapag ginawa mo to para sa sarili mo at nahirapan ka, napagod, nagutom, nanlabo ang mata mo kakapanood sa Zoom, hindi ka maging successful. Pag ginawa mo sa sarili mo lang. Gawin mo to para kanino? Sa family mo. Pakitype nga, family. Yan, my greatest why is my family, sabi ni Minnie Rodriguez. Totoo yan. Kasi kapag pamilya pag-uusapan, lahat gagawin mo para maging komportable ang buhay ng family mo. Do you agree? Especially sa mga anak na dito. Iba usapan kapag pamilya, iba usapan kapag asawa o anak. Lalo pag anak, iba usapan dyan. Di ba mayroong nga kwento na isusubo na lang ng tatay o ng nanay, ibibigay pa sa anak. Di ba nung dalaga, iba yung commitment ng dalaga sa may anak na. Kasi pag dalaga at binata, kapag nag-shopping yan, iniisip sarili nila. Pero nagkaanak na, sabihin nila, ay, instead na polo o pantalon o sapatos bibili ko sa sarili ko, gatas na lang ng anak ko. Sabihin, iba yung usapan kapag anak ang nakataya. So dapat, you have to do this business dahil sa family mo. Alam mo, kahit nga yung di mo ha, kahit kayo mga hayop, alam mo yung tawag sa anak, ano yung anak ng pusa? Ano ang tawag sa anak ng pusa? Kuting, di ba? Kitten, kuting. Subukan nyo may bagong panganak na pusa. Tapos yung anak niya, yung kuting, hawakan nyo. Kukunin mo. Magagalit yung nanay niya.
Very protective yung nanay, yung pusa. Pag kukunin yung anak niyang kuting, di ba? Yung aso, anong tawag sa anak ng aso? Papi, tuta. Subukan yung galawin yung tuta. Magagalit yung nanay nun. Sabihin nga, yung aso nga, they'll do everything to protect yung anak nila, yung kuting man o yung tuta. Yung kitten mo o yung papi. Bakit? Kasi anak nila yun eh. Hayop yun ha. Kung hayop nga, very protective sa anak nila. How much for yung tao? Ang point ko, iba ang usapan kapag anak o pamilya ang pinag-uusapan. You'll do whatever it takes. So again, to all of you who are listening right now, reminder ko sa iyo, ba't ka nag-join dito, hindi lang to para sa iyo. You're doing this sacrifices so that yung pamilya mo magkaroon ng komportableng buhay. Tandaan nyo, kung ang kayamanan ay pwedeng ipamana, ang kahirapan ay pwede ring ipamana. Ang good news, kayo ang puputol ng sumpa ng kahirapan sa angkan nyo. Wow! Seryoso yun. Dapat ganun kayo. Whatever it takes. Huwag ka na mag-complain. Mahaba seminar, huwag ka na mag-complain na mahaba. Huwag ka na makakapagod. Diba? Dati ka nang nahirapan. Diba? Dito, nahirapan man kayo. Lumabo mo ang mata mo pa. Mabingi ka, makinig, okay lang yan. Kung magbabago mo ng buhay ng pamilya ninyo. Yun ang motivation ng tawag. Dalawang klase ang motivation, di ba? Ang motivation isang external at internal. External motivation, itong aking neko ngayon, parang motivate ka dito kasi nare-remind kayo eh. Pero ang number one motivation dapat internal. Dapat kailangan internally motivated kayo. Sabi internally motivated, hindi mo kailangan ibang tao para i-motivate ka. Kailangan ikaw mismo kaya mong i-motivate ang sarili mo. Diba? Self-motivated. Ito, importante, itong external, para i-remind kayo. I-remind ka na maging internally motivated kayo. Paano maging internally motivated? Lagi mo isipin pamilya mo. Yung ibang downline ko, when I was still active as a networker, kapag yung mga downlines ko magtatanong, upline, Arnel, ano yun? Upline, pa-motivate naman Kasi na-Indian ako eh. I-motivate ko daw sila kasi na-Indian sila. I-motivate ko daw kasi na-attrition sila. Ibang downline ko, i-motivate ko muna ako upline kasi wala pa rin akong pay-in ngayon eh. Alam mo, sabi ko sa kanila, sige, bago kayo i-motivate, bago ko kayo i-motivate, meron kong tanong. Ano yung upline? Bakit nga pala kayo nag-join sa networking? Alam mo, sabi ng downline ko, upline, okay na po. Motivated na po kami. Kasi bigla na marirealize, nga pala, nag-join nga pala ako para sa pamilya ko. Sabihin, pag nahirapan ka, silipin yung anak nyo. Silipin yung magulang nyo. Yun ang motivation. Happy ba kayo sa titirahan mo ngayon? Happy ba kayo sa anong suot? Anong kinakain, anong vitamina meron ng anak ninyo? Yun ang isipin nyo. Pag hindi pa kayo happy sa buhay ng pamilya mo, doon ka huko ng motivation. Are you learning? Importante yan na kailangan kayo lagi ay internally motivated. Yan. Last, siyempre na-motivate ka na, maganda ng attitude mo, mataas ang belief mo, committed ka na. Siyempre, para ka mag-build ng network, anong gagawin? Hindi mag-i-invite ka. Ito na ang reality. Minsan ang motivation, hindi nag-work sa'yo. Kahit motivated ka, internally o externally, ang tao kasi may emosyon, di ba? Ang tao kasi may emosyon. Kahit anong motivation na sabihin mo dyan, kapag hindi na master ang emotion niya, nakakalimutan ang motivation. Doon pumapasok yung famous word na kalaban ng mga distributor, yung salitang discouragement. Yan. Bakit maraming nawala sa company natin? Bakit maraming hindi tumutuloy? Alam yung reason? Hindi kayang i-handle ang discouragement. Kasi discouragement ang pinakamahirap. Alam niyo ba yun? Yan ang pinakamahirap ng discouragement. Siyempre, pag mayroong pinakamahirap, may pinakamadali. Alam niyo pinakamadali kung ano?
Mag-quit. 4-letter word. Q-U-I-T. Quit. Madali yun. Para ngayon, alam nyo ba habang kayo nagkakandak ng NECO, pag iba sa inyo ay nainip, nakornihan sa akin, nabaduyan sa presentation ko, pwede mong patayin ang cellphone mo. Pwede nyo patayin ang laptop nyo. Pwede kayo mag-quit anytime now. But let me remind you, pag kayo ay nag-quit, hindi kayo nag-quit kay Arnel Impin bilang speaker nyo. Hindi kayo nag-quit sa sponsor nyo o hindi kayo nag-quit sa empowered consumerism. Kayo ay nag-quit sa dreams ninyo. Hindi sa dreams namin. Mag-quit ka. Mag-quit ka. Anong pakialam ko? Nag-quit ka sa dreams mo, hindi sa dreams ko. Nag-quit ka sa dreams mo, hindi sa dreams ng sponsor mo. Wala akong taong nakitang yumaman. Uy, grabe, ang yaman yan. Alam ba't mayaman yan? Kasi nag-quit yan. Walang ganun. Never ever quit. Pwede mapagod, magpahinga. Huwag ka lang hihinto. Kasi once naghuminto ka, tapos na. Never ever quit. Huwag ka magkukwit. Are you with me? Kahit nahirapan ka, tuloy ka lang. Now, paano ma-handle discouragement? Paano ma-handle? Number 1, do not entertain any negative thoughts. Yun ang sanayin mo sarili mo. Kapag alam mo na negatibo, kailangan ma-change ng positive. Why? Because you cannot live a positive life with a negative mind. Siyempre, kung ano nasa isip mo, yun na lalabas sa bibig mo. Our thoughts lead to feelings, feelings lead to action, and your action can create either negative or positive result. Meaning, if you want to create positive result, kailangan mag-isip ka positive. So yung mga negative, hindi ko kaya yan, baka hindi tumagal ang kumpanya, baka walang sumama sa akin, baka di ako yumaman, di ako kumita, baka ako pagtawanan, mahiyain ako, tanggalin niyo yun. Dapat i-turn mo sa positive. Kaya ko to, nagawa nila, di ba? I'm a millionaire, I'm a champion, I'm a victorious. Lahat yun, kailangan positive. What else? Stay away from negative influences. Like what? Too much watching TV. Walang mali manood ng TV. Walang mali sa panood ng Netflix. Na-entertain ka. Ang sabi ko lang, too much watching. Yan. Yung mga bad influences, yung mga kabarkada mo, mga chismosa, di ba? Nasa Facebook ka nga, puro mga chika-chika, puro chismis ng pinag-uusapan nyo. What else? Yan. Number 4. Stay away from dream stealers. Magnanakaw ng pangarap. Ang point ko dito, kapag na-feel mo, yung kausap mo, ay hindi ka sinusuportahan sa dreams mo, sa empowered consumerism, hindi sumusuporta sa gusto mo, sa negosyo natin para gumanda ang buhay mo, stay away from them. Hindi mo sila aawayin. Kasi iba dyan ang aaway. Ayaw mo sumama sa akin? Bahala ka sa buhay mo. Mamatay kang dukha. Masunog sana bahay mo. Hindi ganon. Huwag mo awayin. Basta iwasan mo lang sila. Uy, nasa empowered consumerism ka pala. Alam ko, madami nagkukwit siya. Mahirap yan . Kapag ganon narinig mo, ganon ba? O sige Brad, I have to go now. Kung wala kang sabihin maganda, tahimik ka na lang. Marami akong ginaganon before. Mga barkada ko, kamag-anak ko, kaibigan ko. Pag ayos mo sa akin, kung hindi ka makatulong sa akin, ibang topic na lang pag-usapan natin. Also open the nut, pag iba ang pag nag-uusapan, hindi ako na-excite . Ang gusto ko kawentuhan lagi, yung pag-usapan, dreams, positive ang topic, yun ang gusto ko. So again, kayong lahat, lalo sa mga bago distributor, kapag alam nyo na hindi nakakatulong sa iyo ang kausap mo sa mga pangarap mo, stay away from them. Yan. At siyempre, alam mo, pinaka-importante dyan, kaya nga huwag ka magpapanakaw ng pangarap. Isipin mo lang, ikaw nakakita, ikaw nakarinig, ikaw naka-witness sa mga top earners, sa sponsor mo, sa amin. But if you want to become successful in life, listen to that. If you want to become successful in life, listen, follow, copy successful people. Why? Because successful people, they think differently. They talk differently, they act differently, kaya ang kanilang resulta, iba din. So, ngayon pa lang, iwasan ninyo
kung kayo nag-i-invest ng time. Invest ka ng time saan? Sa mga sponsor nyo na may resulta, na positibo. Spend time saan? Sa pagkikinig ng mga trainings natin. Christina Luis, yes sir. Bill Mazerna, stay away from negative people. Correct. And last, yan. Okay, ito wala. Maganda to. Don't take it personally. Huwag niyong pe-personalin, di ba? And you have to master your emotion. Yan. Yan po yung mga tinuro sa akin ng upline ko, ng mentor ko, the late Francis Miguel. Kailangan, Brad, huwag kang emosyonal. Kasi ang mga reason kaya nawala ang ibang distributor kasi pine-personal nila. Tanda mo, kapag hindi sila sumama sa'yo, hindi sila against sa'yo. Nagkataon lang, ayaw nila na ginagawa natin. Tama naman, di ba? Hindi mo lahat pwede maging networker eh. Sabihin, doon ka lang mag-i-invest ng time sa mga taong gusto. Huwag kayo madrama. Alam mo yung kadramahan, saan nagagaling kadramahan? Depende sa mga pinapanood nyo eh. Buti nga, wala na mga telenovela ngayon, di ba? Nung meron pang ibang channel, di ba? Puro telenovela. Mula umaga, tanghali, hapon, gabi, puro telenovela. Kaya lumalabas sa ibig ng mga tao, minsan yung mga magulang, mga ano, kung ano yung mga lingwahe ng mga sa telenovela. Nakakahawa yan eh. Addictive pa yan. Di ba nakaka-addict yung mga telenovela? Kasi pag pinanood mo ngayon, tapos itutuloy kinabukasan para malaman mo istorya. Ikaw naman, curious ka na mangyayari, aabangan mo na naman. Puro suspense. Kaya lahat napaka sa utak mo, puro ganun. Kaya naging emotional ka. Master your emotion. Tandaan nyo, emotion is a choice. You can choose to be happy. You can choose to be sad. You can choose to be scared. You can choose to be calm. Choice mo yan, di ba? So sa atin, bilang mga networker, kailangan ang choice mo, doon ka sa positive side. Di ba? Master your emotion. Hindi mo control. Yan. Yung pala tamang word. Hindi mo control. Ang control mo, parang ito, hindi mo control ang calamity, COVID-19. Hindi mo control yan. Earthquake. Typhoon. Hindi mo control yan. Anong control nyo? Ang control nyo, paano kayo magre-react? Paano kayo iiwas? Alam mo na nga may COVID-19 yung kaharapan mo, nakapaghingahan ka pa. Ang control mo, umiwas ka. Diba? Distancing. Parang gano'n. So yung mga prospect nyo, kapag nanako na magpipay-in at hindi nagpay-in, huwag ka magagalit. Hindi mo sa control eh. Itin ko pag yung prospect mo, nangako na mag-join, nangako na makikipagkita sa Zoom, hindi dumating, binigay yung pera, binawi, hindi mo control yun. Ang control mo, paano mag-react. Gets niyo ako? Yun ang una kong minaster nung ako'y nag-uumpisa pa lang. Sabi ko, upline. Ba't maganda ang networking pero hindi tumutuloy lahat? Ano yung madali at ano yung mahirap? Kasi for sure, kaya maraming yung mayaman. May madali eh. Pero mas marami ang nagkukwit, may mahirap eh. Make sense? Kasi kung ito talaga maganda o madali, ba't hindi lahat nag-stay? Anong mahirap? Alam mo, sabi ng mentor ko, madali ito kapag alam mo. Yan. Madaling aralin ng marketing plan. Madaling aralin ng produkto. Si madali, yung mahirap. Bakit marami maalis? Alam mo, mahirap? Emosyonal ang tao. Okay. Pag ikaw ay merong rejection, nag-emotional ka eh. Kapag pinagtawanan ka, inaway ka ng magulang, asawa, girlfriend, kapatid, nag-emotional ka, alis ka. Kaya nga, master yung emotion. Yun ang minaster ko. Para mayroon kayo idea. Sa trainer nyo ngayon, yun ang minaster ko. Alam nyo ba kami, we are 8 in the family. 8 kami magkakapatid. Ni isa walang nag-join sa networking. I've been in this business for more than 2 decades. 23 years na ako sa networking industry. Ni isa walang nag-join sa pamilya ko. Grabe, no? O tanong ito, ako ba'y naapektuhan? Hindi. Ba't di ako naapektuhan? Kasi alam ko na hindi ko siya control. Inimbitahan ko sila? Yes naman, siyempre naman. Inimbitahan ko kapatid ko Hindi sumama, okay lang. Kaya ibang prospect ko, pag hindi sumasama, okay lang sa akin. Ano katwiran ko? Kapatid ko nga kamag-anak ko nga hindi sumama Kung kayo, di ko kilala, di sumasama, okay lang yun. Ba't lumaki grupo ko?
Nag-invest ako ng time sa taong may gusto. Ganun kasimple yun. Huwag niyong pahirapan sarili niyo. Pag ayaw, okay lang. Sino gusto? Lapit kayo. Why? Masarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Masarap magturo kapag ang tao gustong paturo. Respect their decision. Ayaw eh. Sino gusto? Ikaw? Lapit ka sa akin. Pag-usap tayo. Yun. Master your emotion. Any situation, ikaw ay may master niyan. Okay? What else? Yan. Lapit tayo, ha? Last topic. Ito. Empowered consumerism. This is a people's business. Lalo to, online, di ba? Kapag online na nga, wala na nga itong interaction. Parang ngayon, alam nyo bang napakahirap na ginagawa namin? Ito ginagawa ko ngayon. What do you observe? Nagkukwento ako ng more than an hour, almost 2 hours, sa takot ng salita, pero wala akong nakikitang tao. Ang hirap kaya nun. So, kailangan nakasmile pa rin. Kasi alam ko, minanonood sa akin, di ba? Nakikita ko lang yung number ko, nanonood. 1,400 plus, di ba? Almost 1,500. Imagine that. Almost 1,500 ang nanonood sa akin. Kailangan matuto kong magngiti. Imagine mo kung hindi ako nakangiti. Nakasimangot ako dito. Malamang, hindi tayo abot ng 1,000 kung nakasimangot ako dito. Nasa Zoom na nga, nakasimangot ka pa. So dito, learn how to smile. Everybody smile. Yan. Everybody, kung nasa man kayo, totoo lang. Kung nasa ka ngayon, pakingiti lang. Try mo mag-smile. Hindi kita nakikita. Pero pag nag-smile ka, meron kayong pakiramdam. Iba-iba yung pakiramdam pag gumingiti. Yan. Kapag gumingiti kayo, iba yung naramdaman ninyo. Tignan mo yung baby na yan. Tignan mo. Yung baby na yun. Meron isang study sa isang hospital, mga cancer patient, mga nakalinya, mga 7 pasyente may mga cancer. Siyempre, pag may cancer ka, nakasimangot ka, malungkot ka. Tama, may cancer ka eh. Tapos, habang hinihintay nila yung turn ng tawag sa kanilang doktor nila, meron dumaang mami. Yung mami, may dalang baby. Parang yan itsura. Alam yung baby, biglang nag-smile doon sa mga pasyente na may cancer. Alam mo ginawa ng mga pasyente? They smile back. Smile back. Nag-smile din sila. Pag ngiti ng baby, napangiti din sila. Isabihin, smiling, contagious yan. Nakakahawa ang pagngiti. At kapag umingiti kayo, nagiging blessing kayo sa maraming tao. Pag may tao nakasalubong niyo may problema, ngitian mo. Minsan makakatulong ka, mapapangiti rin sila sa'yo. So dito po, ganun yan. Sa negosyo natin. Learn how to smile. Especially pag meron kayong Zoom training. Kasi kayo ang speaker, di ba? Nagkukwento ka ng produkto, ng marketing plan, o may meeting kayo, learn how to smile. Kasi masarap kasama, kukwentuhan tao nakangiti. Yan. Smile. Yan. Di ba? Yun nga lang, pag-smile, lagay sa lugar. Baka na pagtapos na ang topic ko, hindi ka pa nang ngiti, di ba? Keep smiling, sabi ni Marlene Romero. Correct. Smile. This photo was taken sa Uganda o Kenya. Itong batang to, namasyal kami, bibili ako ng mga souvenir. I think it's Kenya, di ba? Itong batang to, imagine mo yung glow ng mata niya. Alam mo, ang daming tindahan doon sa pinuntahan namin. Since siya yung nakita ko, namin pala, grupo kami, di ba, para bang sa daming tindahan, mas magandang tindahan kumpara sa tindahan niya, ng parents niya. Mas nagpunta kami sa tindahan nila eh. Not because of the pamimili. Dahil sa batang yan. Dahil nakangiti siya. Grupo kami. Imagine mo, marami mga mas magandang mga tindahan doon. Dahil sa lugar na yan, mayroong batang ngumiti sa amin. Doon kami nagpuntahan lahat. Nagka-picture pa kami. Ang ginawa niya, nag-smile lang siya. So tayo ganun din. Iba yung nag-smile kayo. Alam mo, nung nasa Hyatt pa ako, when I was working sa Hyatt,
Ang turo sa amin, kapag kami sasagot ng telepono, kailangan nakangiti ka rin. Nakangiti ka rin kasi kahit wala ka nakikita sa kausap mo, kapag nakangiti ka, iba yung pakiramdam eh. Are you with me? So, smile. So, paano daw magiging masayahin o para magiging magngiti? One of my secret para laging masayahin? Sir, paano ka magiging masayahin? Pandemic, COVID-19, ang dami may sakit, dami namamatay, wala mga trabaho. Hindi natin kayang kontrolin yun di ba? Kasi kapag sumabay ka pa sa kalungkutan sa paligid mo, hindi ka nakakatulong. Sabihin, maging masaya ka na lang and count your blessing. Yun ang number one secret. Ang number one secret natin, para ka maging masayahin, learn how to count or count your blessing. Paki-text nga. Count your blessing. Pakalagay dyan. Dumagsang. Fidel Lavinia. Yan. Pakisabi dyan, count your blessing. Number one secret po yan. Kapag gising pa sa umaga, count your blessing. Why? Buhay ka pa. kahit ano ba ang sitwasyon sa buhay mo, kahit any situation ka sa buhay meron ngayon, count your blessing na pag gumising ka, humihinga ka pa. Yung huminga ka pa lang, blessing na yun eh. Maraming tao sa ospital ngayon, maraming tao sa ospital, regardless ng pera nila, hirap-hirap sila huminga. Kung pwede nga lang bilhin yung paghinga, bibilin mo eh. Sabihin, kahit wala kang yaman, kung nakakahinga at gising ka pa, buhay ka pa, thankful ka dapat. Pagising sa umaga, may affirmation na, yes, thank you Lord. God is good, God is great. Thank you for this another day. Smile and count your blessing. Nasaan kayo ngayon? Most of you, 1,400, 1,500 kayo. Most of you, you are in the comfort of your home. Doon pa lang, blessed na blessed ka na eh. Regardless kung ano itsura ng bahay mo, basta nasa bahay ka ngayon, blessed ka na. You have family who loves you. You have enough food to eat. Healthy kayo. Tama? Doon pa lang, blessed ka na. Blessed kayo, meron kang internet access. Yung meron ka lang internet access o data, blessed ka na eh. Bakit? Kasi alam ko, kaya ka blessed, hindi ka makakapanood sa akin kung wala kang access, kung wala kang internet connection. Ibang tao, daming cellphone, wala kang laptop, cellphone, wala mo silang load. Blessed ka kasi may empowered consumerism. Bakit ka blessed? Maraming tao walang trabaho, nagkakatanggalan ng trabaho sa atin, nagkakatanggapan, doon pa lang, blessed ka na. Yung may involved ko lang sa company natin, blessed ka na eh. Kasi meron kang chance gumanda ang buhay mo. Yan, count your blessing. Ari Sandoval. Okay? So smile. Last, tapos natin mag-smile, syempre, skills. Papasadahan ko lang to. Skills, number one, kailangan may prospect tayo. Ang prospecting natin, madali na ngayon kasi po, virtual, online, tama, prospecting, hindi ko lang hihimayin ito lahat kasi may tayong separate training about skills. So dapat pag may mga prospect kayo, kailangan iimbitahin mo. Use this sa mga prospect kung walang invitation. After may invite, kailangan may present. Sa presentation, importante dyan na alam nyo dapat kahit sa online kayo, alam nyo yung gusto ng prospect ninyo. Doon papasok yung walang katapusang form, yung family, occupation, recreation, message. Huwag kayong magkukwento about products, o huwag kayong magkukwento about ng opportunity or income kapag hindi nyo pa alam ang needs ng prospect nyo. Yan. Kailangan makapag-build muna kayo ng rapport. Ano yung rapport? Di ba? Kahit sa online, may rapport yan eh. Kailangan komportable ka sa kanya, sa kausap mo, at komportable yung kausap mo sa'yo. Yun ang rapport. Tama? Kailangan may build mo yun. Paano makakapag-build ng rapport? Online yan. Diba? Be a good listener. Kasi kapag good listener ka, nahipil na kausap mo na, nakikinig ka. Good listener ka. Kasi hindi pwede yung ikaw lagi ang kasalita eh. Ito training. Ibang usapan to. Pag may communication, kailangan give and take yan. Since tayo yung mga leaders, kayo yung mga upline, ano yung tamang approach? Kailangan alam nyo yung gustong marinig ng prospect nyo. Hindi ko gusto mo sabihin. Kasi kahit maganda ang topic mo, kapag hindi niya gusto, useless yun eh. Paano niya malalaman kung ano gusto niya? Kasi naging good listener ka. At pag ikaw naging good listener, you have to establish trust. Establish trust. Hindi magkukwento yung kausap mo about his health,
about his profession or career kapag walang tiwala sa inyo. So you have to establish trust. How can you establish trust? Be a good listener nga eh. At kapag alam mo na ang needs niya, mag-focus ka kung ano gusto niya. If he wants products, concentrate on the products. And later on, marirealize niya na may business side pala yon. If he wants extra income, focus on the opportunity. Later on, marirealize niya, kaya pala magandang opportunity because we have a wonderful and effective products. Importante, unahin yung gusto ng kausap mo pag-usapan. Yan. Then you have to close the sale. How can you close the sale? To close the sale, sabihin, nakita mo na yung opportunity, products, kailangan, tanungin mo na, ilang accounts mo gusto mo? Single account, 3, multiple accounts, 3, 7, 15 accounts. And you have to present ano ang advantages pag naka-multiple accounts. Pag hindi pa kaya, okay, single account. Pero you have to prove, you have to show advantages ng multiple accounts. Kasi marami nagsisisi dito nung nakapag-join na, hindi na ayos yung structure. So you have to explain that. Kapag hindi mo na-explain yan, mahisisi pa kayo. Pinaka-importante, yung follow-up. Pag meron kayong prospect, hindi pa nag-join, fina-follow up nyo, correct? Pero ang pinaka-importanting fina-follow up, kung sino, look at me ang isa sa pinaka-importanting i-follow up nyo, yung newly pay-in. Yan. Kasi pag newly pay-in, bakit kailangan importanteng i-follow up nyo? Kayo ba'y naka-encounter na ng kwento na bakit kung kailan nag-pay-in, saka hindi bumalik? May ganung klaseng pangyayari. Kasi po, pag kayo ay well-trained na, pag ikaw ng salita, talagang maniniwala sa'yo eh. Sa galing mo salita, maniniwala sa'yo. Galing mo talaga eh. Kaya yung mga kausap nyo, gumagawa ng paraan para mag-join. Nag-withdraw pa nga para makapag-join. Kasi na-hyper eh. Yun ang nabaliw. Pag uwi sa bahay, kulang pa kaalaman niya. Pag uwi sa bahay, saan galing? Ay, grabe, may kausap ako, empowered ko si Mirisim. Ang laki ng kataan. Naku! Empowered ko si Mirisim. Yan ba yung C257? Mali-mali pa eh. Mahirap yan, benta-benta yan, scam yan, di ka para dyan. Kung tayo, puro positibo, sa bahay, nakapaligid sa kanya, puro negative. Tama? Pag hindi mo na-follow up yan, at napuno ng negative, hindi babalik yan. Kaya importante pag pay-in, sasabihin mo kaagad, ito dapat mong gawin. Pag binagkwento sa'yo, binakausap ka, na ayaw maniwala, do not listen, blah, blah, blah. Pag uwi, kumusta? Apply yung nanay ko eh. Ayaw maniwala. Di ba sabi ko sa'yo, kailangan makabalik ka ulit bukas. Mamaya usap tayo ulit. At dapat yung gawin, makausap mo yung magulang, yung pamilya. Kasi pag nangyari yan, kailangan mo ng kakampi. Pag yung downline mo, kahit positive yan, kapag paligid yan negative, mahirapan kayo. Ang kailangan mo, yung downline mo nag-pay-in, maging kakampi niya yung paligid. Paano? Kailangan makilala at makausap ninyo kahit via Zoom. Malaman nila kung ano negosyo. Minsan nangyayari, doon nag-start na buong pamilya nag-join. Minsan mas nag-active pa nga yung pamilya. Simple, ginawa niyo, i-follow up nyo kasi. Yan, ang importante sa follow up. After mag-join, mas dapat i-follow